Patingin po natin yung mga kapatid natin. Good morning! Good morning. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Hindi naman po nabahaan. Mas marami po yung naging biktima sa ibang lugar kaysa dito. Amen! Ganun pa man, wala pong ibang mahalaga ngayon kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen! Wala pong ibang mahalaga ngayon. Bakit tayo naririto? Bakit nga ho ba tayo naririto? Para sa Diyos. Kaya yung wala, sila yung nawawalan. Hindi po tayo. Amen. Amen. Sa anumang kadahilanan. Amen. So, bago po tayo magsimula, nais ko muna kayong kumustahin. Kumusta po kayo? Kumusta po ang isang buong linggo ninyo? Natatandaan niyo pa po yung mga ginawa niyo for the whole week? Natatandaan niyo po? May mga ginagawa tayo sa buhay natin na alam natin mali. Amen. Do not twist what I am saying here doon sa mga bagay para maging excuse na gawin ninyo kung ano yung sa tingin ninyo ay tama. Huwag nyo pong ginagamit yung pananalita ko sa kung saan. Minsan may sinasabi ako, pero we do not tolerate sin. Amen. We do not tolerate sin here. Yes, I am also a sinner, pero alam natin lahat kung ano yung ginagawa natin Lunes hanggang Sabado. Alam po natin yan, at bukod sa alam natin sa ating mga sarili, alam din po ng Diyos kung anong ginagawa natin mula Lunes hanggang kanina bago tayo pumunta rito sa iglesia. Alam niya, wala po tayong maitatago sa Kanya. Amen. Kaya kapatid, nais ko sa umaga na to, bago tayo lubusang mag-aral, humingi tayo ng tawad. Totohanang paghingi ng tawad doon sa mga ginawa natin noong mga araw na lumipas na wala po tayo sa iglesia. Bakit nga ba tayo sumasamba? Bakit ka nandito? Para ma-check ang attendance mo? Hindi. Amen? Bakit tayo naririto? Alam nating lahat ang sagot. Kaya mga kapatid, matatanda na po tayo. Amen? Wala na pong bata dito sa pananampalataya. Wala nang babalik sana doon sa mga bagay na iniwan na po natin. Wala nang babalik doon sa isinuko na natin sa Diyos. Kung hindi, parang ikaw yung nasa Biblia na nakasulat na ang aso kapag sumuka, anong ginagawa niya? Kinakain niya uli yung suka niya. Aso ka ba? Yung baboy, nilinis na. Saan gustong-gusto? Babalik pa rin siya sa burak. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, baboy ka ba? Di ba hindi? Mga kapatid, it's about time that we get serious in our Christian life. Panahon na para magseryoso tayo. Hindi ito yung panahon para bumalik doon sa mga iniwan na natin. Hindi na po ito yung panahon para muli mong gisingin yung laman mo. Bagkus, dapat ang banal na spirito ang siyang naghahari sa atin. Sasabihin natin mahirap, kaninong desisyon dapat ang masusunod? At the end of the day, ang magdidesisyon sa buhay natin, tayo pa rin. Kaya kung gumawa ka ng mali, desisyon mo yon, walang ibang may kasalanan nun. Pinili mo. Amen. Pinili natin na gawin ang bagay na mali, karumalduman sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo aso, hindi po tayo baboy.
Tayo po ay tao, espesyal ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya huwag na nating balik-balikan. Kung ano man yung isinuko na natin sa Panginoon, huwag na nating balik-balikan. Yung alam natin na hindi naman yon nilulugod ng Diyos. Hindi na yung ginugusto ng Panginoon. Huwag na po natin isa-isahin yung mga kasalanan na yon. Kasi alam ko na alam ninyo kung ano yon. Tama po ba ako? Dahil nakikilala natin ang ating sarili. We cannot deny the fact that we are sinning for the rest of the week. Amen. Tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Or else, ang ginagawa natin ito ay vain. Kung mananatili po tayo doon sa kalalagayan ng kasalanan, it's all empty. Walang silbi sa harapan ng Diyos kung magpapatuloy po tayong nagkakasala sa Diyos. Amen mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Don't mind your seatmate. Mind your own. Isipin mo yung sarili mo. Isipin mo yung mga ginawa mo sa buong isang linggo. At maghingi po tayo ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Sige po, yumuko kayo at pumikit. Dahil kayo lang naman ang makapagsasabi kung ano yung ginawa nyo sa harapan ng Diyos. Na alam nating lahat na yun ay kasalanan. Hallelujah. Panginoong Jesus, nakikita mo kami ngayon, O Diyos. Inside and outside of this church, Sunday and not Sunday, Lord God, alam mo kung ano mga pinaggagawa namin. Up to the moment na itungtong namin yung paa namin dito sa iglesia na to. O Diyos, marumi. Patawad po. Patawad. Marahil kaya ang pagsamba sa iyo ay walang dating dahil sa mga kasalanan. Kung saan binigay mo na nga yung buhay mo para iligtas kami sa kasalanan na yan. Pero bumabalik, ibinabalik. Bakit hindi makapanagumpay kami, Panginoon? Bakit hindi namin masunod ang nais mo? Bakit hindi ka namin masunod sa gusto mo? Pag nandito kami, ang gaganda ng inaawit namin, I will follow you, Lord. Pero paglabas dito, anong ginagawa namin? Nilalagay namin sa kahihiyan ang pangalan mo. And we ask for forgiveness, Lord God. All of us. All of us have sinned and fall short for your glory, Lord God. Nawa sa paghingi po namin ng tawad ngayon, hindi na maulit, hindi na magawa, hindi na magdesisyon na gawin kung ano yung mali. Lord, makapangyarihan ang salita mo. At nagtitiwala pa rin kami sa iyo, O Diyos. Nawa, ikaw ang makapanagumpay sa bawat katawan na meron nandito ngayon. Kung nahaharap man ang bawat isa sa mga sitwasyon kung saan tinatawag sila ng dyablo, nawa hindi sila sasama. Hindi sila aayon at hindi sila susunod sa kaaway. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, linisin mo, O Diyos. Linisin mo kami, Panginoon. Pakaliniin mo ang puso namin, ang isip namin, itong katawan namin na to na ginagamit namin para sa karumihan. Patawad. Patawarin mo kami, Panginoon. Sa huli, uhusgahan mo kami.
Pero bago mangyari yun, O Diyos, nawa sa aming pagharap sa iyo, ngayon pa lang, gustuhin na ng bawat isa na manatiling tapat hanggang wakas. Dahil doon lang namin makikita yung fullness ng salvation na aming ninanais. Hallelujah. Kung nahihiya kami sa tao, hindi kami nahihiya sa iyo, God. Patawad. Nahihiya kami sa sasabihin ng tao kapag kami tumanggi, pero sa iyo hindi kami nahihiya. Hindi kami natatakot. Patawad, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Bakit nga ba hindi kami natatakot sa iyo? Bakit nga ba hindi namin nagagawa, Panginoon, ni katiting na manginig sa iyo, pero ang diablo nanginginig? Kapag kaharap ka, madami kaming ginagawa na hindi mo gusto. Kaya patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo bawat isa sa oras na to. At nawa, O Diyos, tuluyan nang wakasan ang anumang pagkakasala na yan, na pilit na bumabalik at ibinabalik ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw nga po ang tunay na maghari sa aming puso, sa aming buhay. Dahil ang tawag namin sa aming mga sarili ay anak ng Diyos. Pero ang ginagawa namin ay taliwas sa pagiging anak ng Diyos. Kaya humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Linisin mo po kami sa oras na to. Nang sa ganon, lahat ng ginagawa namin pagsamba sa iyo ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, aming Ama. Sa iyo po ang papuri at tunay na pagsamba. Tanging sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dalangin ko po ay tayo po ay may mga edad na rito. Dalangin ko lubos nating naunawaan at nauunawaan natin ano bang ginagawa natin dito. Amen. At hindi ibig sabihin nun, pag wala na tayo sa church, tayo'y malaya ng gawin ang kahit anong gusto po natin. Amen. At bigyan po natin ng dangal yung ating mga sarili. Yung sarili mo na lang, bigyan mo ng dangal. Bakit? Inaangkin mo, sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay born again. Be it into your living. Mangyari yun sa ating pamumuhay. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko po alam bakit, pero kagabi pa sinasabi sa akin, mag-repent kayo. Hindi ko alam bakit. Malayo po ito sa pag-aaralan natin eh. Pero hindi po mapakali ang aking espiritu hanggang di natin ginagawa ang paghingi ng tawad. Amen. Kaya alam nyo kung bakit. Kasi alam nyo na may ginawa kayo. Amen. Alam nyo na meron tayong ginagawa. Maging yung mga pag-uugali po natin. Amen. Katulad po ng naipangako ko, magkakaroon po tayo ng series of teaching about church starting today. Simulan po natin ngayon. Pero bago yan, nais kong batiin ang happy wedding anniversary sila Nanay Saling, July 31. Pagpalain po ng Panginoon ang wedding anniversary niyo po, Nanay Saling, sa katapusan po ng July. Amen. Bahala na po ang Panginoon doon sa mister niyo po. Amen. How to recognize a true church? Paano po natin makikilala ang isang tunay na iglesia?
Sabi natin, ang iglesia, ang church, tayo po yun. Tama po yan. Pero kaakibat na nun, kakambal na nun, when we say church, whether we like it or not, may kasama po talagang lugar yan. Amen. Kasi laging tatanong, saan ang church nyo? So meaning, they are referring to a certain place. They are referring to a certain building. So paano natin malalaman na ang iglesia na ito, o sa dami ng mga churches na nasa paligid po natin, how do we know? And even our church, how do we know if this church or other churches are true? Paano po natin malalaman yan? Marami pong religion ngayon sa mundo. Huwag mo siyang hinana. Marami pong relihiyon sa mundo ngayon. Base sa Google, ito yung mga major religions na mas ini-implement or mas pinapasukan ng tao. Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, Judaism. Pero marami pong religion. Amen. Hindi naman po sikreto sa atin yan. Pero yung mga binanggit ko na yon, malaki doon, maraming porsyento ng mga tao nandoon sa mga religion na yon. Pinakamalaki doon ang Christianity. According to Census year 2020, 79% ng buong mundo ang may relihiyon sa Kristyanismo. And Christianity, that includes Catholic. Hindi po lang yung mga born again yun. Kasama po doon yung Catholic. Pagka ang Diyos ng isang church ay si Jesus, ang tawag po doon, Christian. Yun yung tawag nila sa mundo. Amen. So 79% Catholic po. Ganon sila karami sa buong mundo. 9% lang, kasi 88% in the world yung na-survey. 9% pagsama-samahin na yung sa mga Protestante, sa mga Islam, sa Buddhism, and other Christian denomination or other Christian religions. Amen. Now, sa dinami-dami ng mga sa atin mismo, mga born again, sabi natin, mga Christians, napakarami rin hong uri ng Kristiyano. Amen? Merong Baptist. Ano pa? Merong full gospel. Merong hindi full gospel. May Presbyterian. Merong oneness. At napakarami pa pong iba. But nakakategorize po yun sa Christianity. Sa Christian. Ngayon, lahat po ng yan, lahat ng mga binanggit kong religion, lahat yan magsasabi sila yung tunay. Tama. Walang magsasabi dyan na hindi sila tunay na relihiyon. Na hindi tunay yung kanilang Diyos. Walang magkiklaim dyan. Lahat yan, ikiklaim nila na sila yung tama. Ngayon, may problema, may malaking problema ang mga tao. Sino ang tama? Sino yung tunay? Sino yung totoo? Kayo po ba marunong kayong mag-distinguish kung sino talaga yung tama, sino yung totoo, at sino yung tunay? Base na rin sa mga Christian churches. Alam mo ba agad na yan, yung church na yan, Christian. Can you really say, yan, okay yung church na yan? Masasabi mo ba agad na okay ang isang Christian church? Na dahil nakita mo lang, malaki, maganda, aircon, lahat ng facilities ng isang magandang church nandun. Pag ba ganun na po kaganda yung church, masasabi na natin tama yun? Yun na yung totoo? Yun na yung tunay? Yun po ba yung basihan? Eto, hindi to tunay kasi tingnan mo, ang pangit. Amen? Ito po ba yung magiging basihan natin? Kung paano natin titignan? Alin ang totoong iglesia? Kaya malaki po ang problema ng mga tao. Saan sila pupunta? Sino ang paniniwalaan nila sa dami-dami ng mga relihiyon na to na meron, wag na tayo sa mundo, dito sa Pilipinas. Pag sinabi mo namang born again, saan born again? Amen? Aling born again? Anong denomination ng born again? Ang tunay.
at totoo. Kasi katulad ng nabanggit ko kanina, may oneness, may full gospel, may Presbyterian, may Lutheran, may Protestante. Mga born again po yung mga yan, baka akala ninyo. May Baptist, Methodist, they are also born again. Tawag din sa mga yan, born again, they are also Christians. Ngayon, alin dyan, sa dami-dami ng mga yan na nagsusulputan din ngayon, alin doon ang totoo? Yan. No? Saan sila pupunta para sumamba? Tayo, saan tayo pupunta? Oo, nandito na tayo. Pero kailangan tiyakin natin na itong iglesia na to ay tama din. Amen. Kailangan tiyakin natin na ang iglesia na to ay tunay din. Kaya nga, chine-check natin, ini-evaluate natin, pinagpe-pray po nating mabuti na ang iglesia na to ay hindi maligaw. Dahil ang katotohanan, wala pong perpektong church. Kahit makarating kayo o pumunta kayo sa magaganda at malalaking church, meron pa rin kayong masasabi. Why? Walang church na makikita mo lahat na nandun yung gusto mo. Walang church na mapupuntahan mo na nandun lahat yung gusto mong mangyari sa loob ng church. Wala. Dahil kay ikaw mismo ang kailangang mag-adjust. Kasi ang church depende sa kanyang belief, depende sa kanilang doktrina. Kaya kung ano yung doktrina at belief nila, yun yung mga practices na makikita mo sa loob ng iglesia. So kahit hindi mo to gusto dahil nandun ka, gugustuhin mo to. Pumasok ka dun eh. Amen po ba? Kaya wala kayong makikita na yung, ay gusto kong church, ganito, ganito, ganito. Ayon sa iyong panuntunan, wala. Hindi mo yan makikita, eksakto impunto sa loob ng isang church. Meron at meron tayong masasabi. Meron at meron tayong maipipintas. Tama po ba? Meron at meron tayong mga komento, meron at meron tayong mga suggestion. Hindi po nawawala ang mga bagay na yan. No? Kaya paano natin malalaman na ang isang iglesia ay tunay at totoo? Sabi doon sa libro, maliit na booklet na hiniram ko kay Nanay Peli, there are basic elements that will assume us for a true church. Kailangan mismo yung atin, siguraduhin natin tama. Kailangan yung mismong ito, yung SCM, siguraduhin natin na tayo nga ay nasa Panginoon. Amen. So, merong mga basic elements kung saan pag-aaralan po natin para malaman natin kung ang isang church ay tama at tunay at totoo. Na nilalayon kung saan yung ano yung ginagawa nila, ano yung paniniwala nila, ano yung doktrina ng church na yan. Amen. Napakahalaga po ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, kung ano na yung mga natutunan ninyo, kung ano na yung mga narinig ninyo, kung ano na po yung pananampalataya ninyo sa panahon natin ngayon. Napakahalaga po niyan. Ano na yung pananampalataya mo sa Biblia? Amen? Bakit kailangan nating ilubog or i-immerse ang sarili natin sa salita ng Diyos? Punta tayo po sa ating verse in Psalms 42, awit 42, kabanata 1. Psalms 42 verse 1. Napakaiksi lang po ng ating verse. Sabi po rito. Nakita nyo na po? Kung paano iyong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. As the deer panted for the water, so my soul long after thee. Kung paano yung usa, ang hinahanap niya batis. Bakit? Nauuhaw siya. Kailangan niyang uminom. Laging hinahanap niyang batis para siya uminom. Lagi siyang nasasabik doon sa tubig. Dapat tayo bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, gayon hinahanap ng kaluluwa natin lahat
Sino? Ang Diyos. Dapat lagi kang nananabik sa Diyos. Lagi mong pinananabikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi mong pinananabikan ang presensya ng Diyos. Lagi mong pinananabikan ang pagsamba sa Diyos. Parang uhaw na uhaw ka palagi. Gusto mo lagi sa piling ng Diyos. Yun po dapat tayo. Amen. Ganun po dapat ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na anak ng Diyos. Kailangan po natin i-immerse. Ano i-immerse? Ilubog. Ilubog po natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Dahil kung wala po tayong alam na salita ng Diyos or shallow, mababaw, ang alam natin sa salita ng Diyos, titiyakin ko sa inyo mga kapatid, you will be deceived. Nga sabihin nyo, yabang ko naman para sabihin yon. No. Why? It is written in the Bible, even the elect will be deceived. Kahit yung magagaling na, yung matatagal na, nadideceive pa. Eh kung mas mababaw ka, nakakita po ninyo yung punto? Kung mababaw ka, hindi ba pwedeng hindi ka talaga madideceive? Hindi ka maluloko? Hindi ka matatangay? Doon sa hindi tamang iglesia? Doon sa hindi tamang pinaniniwalaan? Dahil kahit mga born-again Christian ngayon, kung ano-ano na ang ino-open at tinatanggap. Amen. So, kailangan natin mga kapatid, ilubog ang ating sarili. Immerse yourself to the Word of God. Parang ganito, maging usa ka na palagi mong hinahanap ang batis, na palagi mong hinahanap ang salita ng Diyos, sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, ang mga gawain para sa Diyos. Hinahanap-hanap mo, kinasasabikan mo, ginugusto mo na gawin ang mga bagay para sa Diyos. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Bakit kailangan natin gawin ito? For our protection, for our safety, for our security, for our shield. Bakit kailangan natin ng proteksyon? Bakit kailangan natin mag-ingat? Bakit hindi? Nakasalalay ang salvation natin dito. Amen, mga kapatid. Bakit hindi mo to iingatan? Nakasalalay ang kaligtasan mo dito. Kung ano pinaniniwalaan mo, nandun nakasalalay ang kaligtasan mo. Hindi nyo ba naisip yun? Amen? Kaya dapat titiyakin natin na tayo ay nasa tama at totoo. Dahil kung anong mga practices ang ginagawa natin, nakasalalay dito yung salvation nating lahat. Yung kaligtasan mo. Siyempre, pag tinanong ko kayo, gusto mo bang maligtas? Wala naman sasagot sa inyong hindi nyo gustong maligtas. Tama po ba? Sige nga, tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang maligtas? Tanungin mo. Magsalita po kayo. Bakit ayaw nyo magsalita? Oh, gusto mo bang maligtas? Hindi ba lahat ng tao sasagutin yan? Oo. Ngayon, tingnan mo ginagawa. Yung bang ginagawa mo patungo sa kaligtasan? Hindi. Pero gustong maligtas. Anong gusto natin? Mag-magic ang Diyos? Pipilipitin natin ang Diyos? Iligtas mo ako, Panginoon, pero mali ang ginagawa mo? Puro kasalanan ang ginagawa mo, pero gusto mo maligtas ka? Sasabihin natin, mabait naman ang Diyos, mabuti naman ang Diyos. Tama. Pero tandaan nyo, siya pa rin ang Diyos na huhusga sa ating lahat. At nagagalit ang Diyos. Puntahan niyo yung Nahum. Puntahan niyo yung Revelation. Sino nagsasabi na hindi nagagalit ang Diyos? That God is love. Palaging ganyan. God is love. God is love. God is love. Yes, God is love. Pero kung paulit-ulit mo naman na ginagawa yung pagkakasala mo, dahil sa isip mo, mahal ka ng Diyos, pero Kristiyano ka na, anong nakasulat doon sa bagong tipan?
Anong sabi? Ang mukha ng Diyos kapag ikaw ay gumagawa ng mali. Diba nabasa na natin yon? Ano ang mukha ng Diyos kapag ang isang mananampalataya ay gumagawa ng mali? Nagngingit-ngit sa galit, kaya huwag mo sasabihin. Huwag kang masyadong kampante, kapatid, na okay ka lang. Okay lang kung ano man ang gawin mo sa loob ng isang linggo. Dahil God is love. No. No. At the end of the end times, God is just. And God will judge us. Anong uhusgahan sa atin ng Diyos? Di ko anong ginawa mo dito sa lupa? Amen. Nakikinig po ba kayo? Makinig kayo. Dahil simula ngayon, mamamansin na po ako. Tatapatin ko na kayo. Ilang panahon, marami akong napapansin dito sa harap, pinagbibigyan ko po kayo. Pero simula sa araw na to, hindi na. Why? Sino sinasamba natin dito? Ang Diyos. Sabi doon sa turo sa camp, ang nanay nyo, gusto nyo bang nilalapastangan? Sagot kayo, bakit tayo nyo sumagot? Gusto nyo bang nilalapastangan ng nanay nyo, ang magulang nyo? Hindi, di ba? Ngayon, ano natin ang Diyos? Sabi natin, magulang natin siya. Ama natin siya. Pero bakit nilalapastangan natin? Nagagawa natin kahit anong gusto sa loob ng iglesia. Napakalaya. Kahit anong gusto gawin dito sa loob ng iglesia, napakalaya. Pwedeng matulog, pwedeng mag-cellphone, but not this time. I will call you by name. Magalit na po kayo sa akin kung magagalit kayo. Pero kung hindi po natin ito gagawin, wala mo tayong natututuhan eh. Amen? Hindi natin kayang ibigay yung reverence. What is God? Spirit. Hindi natin siya nakikita. Kaya nga wala tayong kahit anong-ano rito eh. Wala tayong kahit anong rebulto or whatever. Why? Sabi sa John, God is a spirit and they must worship Him in spirit and in truth. Hindi man natin literal na nakikita ang Diyos, pero ang Diyos nakikita niya po tayo. Amen. Mga kapatid, it's our salvation that is at stake here. Kailan pa tayo aayos? Kailan tayo magseseryoso? Paghuli na yung lahat. Wala na. Kaya habang meron pang pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng Diyos, ay ayusin na po natin ang ating mga ginagawa bilang sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, na tayo ay mga anak ng Diyos, loob at labas ng iglesia na to, tayo po ay anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos sa loob lang ng iglesia. Amen. Yan bang mga, halimbawa, si Kale at si Kate nasa loob ng iglesia, anak ko sila. Paglabas ba nila, hindi ko na sila anak? Ha? Anak pa rin, di ba? Kahit na makarating sa abroad yan eh. Anak ko pa rin yan. Hindi yung magbabago. Same as true with God. Paglabas mo rito, anak ka pa rin ng Diyos. Kaya yung dapat na ginagawa mo bilang anak ng Diyos, hindi anak ng demonyo. Diretsahan na tayo. Bakit kailangan pa natin magbulahan? Amen? Kaya kahit lumabas po tayo sa loob ng iglesia na to, hindi nagbabago yung pagtingin sa atin ng Diyos. At yung turing sa atin ng Diyos na tayo'y anak niya. Ngayon bilang anak niya, susunod ka doon sa Ama. Susunod ka sa Diyos. Amen. Because your salvation, our salvation is at stake. Nakasalala yung kaligtasan po natin sa lahat ng ginagawa po natin.
Na baka akala natin everything is alright, everything is okay. Tama na to, Kristiyano ako, nananampalataya ako sa Diyos, sumasamba naman ako, umaaten naman ako. Basta pagdating ng ibang araw, gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi po tayo ganon, di ho ba? Hindi po tayo ganon. Amen. Kailangang ingatan po natin yung ating kaligtasan. Nandyan na yan eh. Sa atin na po yung kaligtasan na yan. At hindi rin po binabawi ng Diyos yan. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ano man yung napagtagumpayan niya po doon, na ipagkaloob niya na sa atin, tinanggap na po natin. Hindi niya po binabawi. Yung regalo na yan sa atin, nung ibinigay niya yung kaligtasan sa atin, ay nasa atin na po yung kaligtasan na yan. Ngayon, tayo ang mga ngalaga doon sa kaligtasan na meron na po tayo. Amen. Nasa iyo na eh, nasa kamay mo na eh. Ipapakawalan mo pa ba? Aalisin mo pa ba? Mawawala pa ba? Kaya lang ang tanong kasi, talaga bang ligtas ka? Yun, baka akala mo lang, nasa iyo na, wala naman pala talaga. Talaga bang ligtas ka? Kasi maliwanag na sinasabi, sino yung nananampalataya sa Panginoong Jesus? Pag ikaw nananampalataya ka kay Jesus, hindi na natapos doon yun. Susunod ka kay Jesus. Amen. Kasama po yung pagsunod natin sa Diyos natin. Dahil yun yung tunay na pananampalataya. Yun yung tunay na pagbabago. Kahit na napakahirap, alisin ng bagay na ginugusto mo sa sarili mo. Dahil mahal mo ang Diyos at talagang binago ka ng Diyos, nangusap sa iyo ang Diyos, isusuko mo sa Diyos lahat. Amen po ba? Bawal na tutulog, Tinel. Pag nandito po kayo, wag po kayong yuyuko at pipikit kasi mapagkakamalan ko talaga kayong natutulog. Magpapasensya na po ako, pero katulad ng sinabi ko kanina, pinapaalalahanan ko po kayo. Kitang-kita ko kayo dito sa harapan. Amen. Ngayon, magpatuloy tayo. Kaya nga nung linggo, doon sa prayer and fasting, sabi ko, tayo mag-check-checkan. Tingnan mo yung katabi mo, baka natutulog na, pwede mo siyang kalabitin. Pwede mo siyang sabihan. Amen po ba? No? Kasi alam nyo, minsan lang tayo nagkikita sa isang linggo. Karamihan po sa atin dito, hindi umaattend ng midweek. Hindi umaattend ng prayer. Linggo lang. Ewan ko kung paano nyo nasasapamuhay na linggo lang kayo nagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos, yung buhay spiritual ninyo, bakit hindi nyo nararamdaman na kulang ang linggo? Bakit hindi kayo yung midweek online, hindi kailangan pumunta rito, online na gawain. Pero iilan, yun at yun din yung umaattend na nag-o-online. Kung sino yung mga umaattend dati, siya pa rin, ilang taon na, ganun pa rin. Kahit anong panawagan po namin, wala pong nakikinig. Dahil hindi pa rin ginugusto na maka-attend kahit midweek. Yung Friday na prayer na dito, ganun pa rin. Kung sino lang yung nagte-training, paminsan may maliligaw na iba, na isa. Pero yung pa rin, yung mga dumarating dito, kada Biyernes, pareho lang. Now, mga kapatid, do you expect na dadami talaga tayo? Pero gusto nyo, marami tayo, di ba? Gusto nyo, tama. Pero pagka kailangang may gawin, ayaw na. Yun yung katotohanan doon. Gusto lang kapag gusto. Pag ayaw na, hindi na. Amen. Kailangan ingatan po natin yung salvation.
na meron po tayo, na ibinigay na po ng Diyos. Bakit? Marami po sa panahon natin ngayon ang naglipana na ng mga bulaan. 1 John chapter 4, verse 1. Unang 1. 1 John, basahin po natin. Chapter 4, verse 1. Sinasabi po rito, mga minamahal, huwag niyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Pag sinabi po natin dito, test every spirit, that spirit has a body and soul. So meaning, tao po ito. Amen. Paano mo matetest ang spirit? Hindi ba dahil doon sa tao? Kaya sabi rito, test every spirit. Huwag mong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Subukin muna natin upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ang bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Marami na po, lalo na po ngayon, nagkalat sa social media ang mga bulaang pagtuturo. Dahil merong bulaang pagtuturo, merong mga bulaang nagtuturo. Amen. Sinasabi po rito, test every spirit, huwag kang basta-basta naniniwala na sumasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kahit pa sabihin natin sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Sabi po, paano natin malalaman ang tunay na iglesia? Examine what church believes. Anong pinaniniwalaan ng iglesia na yon? Sinong pinaniniwalaan ng iglesia na yon? Yung ba ay naaayon sa Biblia? Hindi ko po alam kung aware kayo sa mga nagsisirculate ngayon sa kapaligiran, lalo na sa social media, na marami na pong lumalabas na kung saan isa sa mga pinakasikat nating tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos ay medyo naku-question na ngayon sa kanyang mga itinuturo. Amen. Naku-question na po siya sa kanyang mga itinuturo. Bakit? Iba na po yung mga sinasabi niya ngayon kumpara noong mga panahon na talagang napakagaling, napakaganda po ng mga tinuturo ng preacher na ito. Palagi po siyang nasa social media. Kasi sinishare ito ng karamihan. Kung anong turo niya, sinishare po ito. Pero ngayon, kung papakinggan po natin siya, may mga iba na siyang mga sinasabi. May mga iba na po siyang katuruan. Hindi man niya directly sinasabi na nag-twist na siya ng kanyang katuruan, pero yun po yung katotohanan. Amen. Siya po ay si Pastor Ed Lapis. Di ba gustong-gusto natin siyang lahat? Kasi napaka-practical ng mga katuruan niya. Ang katuruan niya yung everyday life. No? Maganda naman po talaga. Totoo po yan. Pero nung kumalat na yung mga nasa social media, hindi rin naman po ako agad-agad pumapatol. Pinanood ko yung buong video niya. Pinanood ko, tinitingnan ko, baka naman kinuha lang tong video na to na maliit, tapos yun yung mga ikinalat. Pero totoo, kung hindi ka maalam, yung sinasabi ko kanina, kung shallow ang kaalaman mo sa Biblia, hindi mo mapapansin na meron na siyang ibang mga sinasabi. Kasi ang ganda pa rin ng preaching niya. John chapter 9. Kung pinanood niyo po yung video niya, of legal age na siya, yun yung title. Mahigit 1 oras po yung preaching niya na yon. Doon sinasabi niya, si Yahweh ay kadiliman.
Doon sinasabi niya, pag sinabi ni Jesus na I am the light, hindi raw siya yung light. May iba raw siyang pinatutungkulan doon. Yan na po yung mga sinasabi niya. Na yung Diyos na si Yahweh ay Diyos ng pagpaparusa, Diyos ng pagpatay. Yan na po yung mga ginagamit niyang termino. Diyos ng galit, Diyos ng kadiliman, at meron po siyang mga binasang ibang verse, wherein kinote niya lang yung verse na yon sa isang buong chapter dapat na babasahin ninyo. By the way, mga kapatid, pag po kayo nag-share ng word, hindi po rin nagustuhan mo yung isang verse na yon, ay gagamitin mo na. You have to read 10 verses before and 10 verses after. Kailangan alamin mo kanino yung sinabi. Bakit yung sinabi? Kaya ang pagbasa po dyan, before and after. Amen. Kailangan maging matalino po tayo sa pagko-quote ng mga verse. Kasi naglipana na nga ang mga maling katuruan. Meron pang isang malala sa kanya, yung pastor ng Awakening Church. Actually, nakilala ko lang siya doon sa video na yon. Hindi ko naman talaga siya kilala. Pero matindi yung bibig nito. Sinungaling daw si Yahweh. Yung iba, napanood na nila yung video na to. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, hindi upang siraan itong mga pastor na to. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, bilang awareness na ganito na ang lumalabas sa mundo natin ngayon. Na yung mga hindi mo sukat akalain na madideceive, na-deceive na po. Kaya yun ilang taon na, sabi nga ni Pastor Ed Lapis, ilang dekada na ba ako sa ministry? Tama siya doon. Ikaw, ilang taon ka na? Sabi mo, 5 taon, may 5 taon, okay ka na? No, hindi. Kaya huwag mong iisipin na hindi ka madideceive, lalo na kung wala ka pang masyadong alam sa Biblia. Bakit? Kasi hindi ka nagbabasa, hindi ka nagme-meditate, hindi ka nagde-devotion. Madalang ka pang umattend. Nakita po natin to. Kaya kung makikinig tayo sa kanila, sasabihin natin, tama yung kanilang mga sinasabi. Yung isang preacher na nagsasabing sinungaling si Yahweh, napakatindi ng katuruan niya. Na si Adan at si Eva, baka raw hindi prutas ang kinain, hindi daw yun ang ginawa. Sila daw ay nag-sex. Ganyan na po yung mga sinasabi ngayon. Oo. Tapos, kaya niya sinabing sinungaling daw si Yahweh. Diba sabi dun sa Bible, sa Genesis, pag kinain niyo to, mamamatay kayo. Sabi niya dun sa mga tao niya, namatay ba sila nung kinain nila yon? Diba hindi? Kaya sabi niya, sinungaling. Kita niyo kung gano'n na po nilalapastangan ng tao ngayon. Ang Diyos. Yung kay Pastor Ed Lapis, ang paniniwala na po niya, kahit hindi man niya aminin, iba yung Diyos ng Old Testament para sa kanya, iba ang Diyos ng New Testament. Yes. Yung Diyos na kinikilala niya ngayon, El Elyon, the Most High God. Gumagamit po siya ng names of God, version of Bible. Ngayon, tinignan ko, ano ba itong names of God, version of Bible? Bago mo basahin yun, nakasulat doon yung purpose ng version na yon. Yung purpose ng version na yon, para makita mo yung tunay na pangalan ng Diyos na hindi siya tin-translate in English. Yun lang. Wala nang iba. Yung names of God version na Bible. Pero yun yung ginagamit niya ngayon. At sinasabi niya, iba si Yahweh, iba si El Elyon. Pero hindi po lingid sa atin na napakaraming pangalan ng ating Diyos. Amen? Amen. Elohim, Jehovah Jireh, Rapha, Nisi, Shaddai, El Shaddai. Kasama na yung El Elyon. Lahat po
hapunan yon. Bakit tinawag na Jehovah Jireh? Because God provides. Bakit tinawag na Jehovah Rapha? Because God heals. May kahulugan yun eh. Pero hindi nangangahulugan, iba yun. Opo. Pero sa kanya, iba si El Elyon kay Yahweh. Kasi si Yahweh, Diyos ng kadiliman. Ganun na po ang nagsisirculate ngayon sa social media. Hindi ko to agad ipinasa sa inyo para nasa ganon, magkaroon kayo ng gabay bago nyo panoorin itong mga video na to. Amen. Kasi nakakakilabot na marinig yung mga ganong katuruan, kalapastanganan sa Diyos, lalo na sasabihin mo, sinungaling si Yahweh ay kadiliman. Hindi na sila nangilabot doon sa mga sinasabi nila. Hindi sila natakot na bigkasin yung mga ganong katuruan. Amen. Although marami pong nagtatanggol sa kanya, syempre, marami na siyang marami na po siyang followers marami na siyang tagasunod, marami na po silang miyembro. Talagang ipagtatanggol nila, na-establish na kasi. Amen. Pero balik tayo sa ating pinag-aaralan. Yung po yun sinasabi ko. Kaya dapat kilalanin natin ano ang tunay na church. Tayo po ay nagsisimula pa lang. Part 1 pa lang po itong pinag-aaralan natin. Pero gusto kong sabihin sa inyo that we are blessed. Bakit tayo blessed? Kasi nung nagkaroon tayo, nung inadapt po natin itong DNA 12 training system. Nung inadapt natin to, nung una, very hesitant ako at sabi ko, sige, obserbahan ko muna kung ano yung ginagawa ba dyan sa training na yan, ano ba yung magiging katuruan. At nakita naman natin lahat, no? Kung ano po yung katuruan meron. Dito sa first course pa lang ng DNA 12 na to, hindi po dahil pinopromote ko to, kung hindi sa kaugnayan ng ating pag-aaral, dito natin makikita yung basic. Kung sino po yung nag-undergo ng training na to, taas ang kamay, nagte-training dito, hindi ba nandito yung basic? Who is God? Who is Jesus Christ? Who is the Holy Spirit? What is salvation? What is Bible? What is church? What is prayer? Amen? Lahat ng yon, basic elements para malaman mo kung ang iglesia ay tunay at totoo. Anong paniniwala mo tungkol kay Jesus, sa Diyos Ama, at sa Banal na Espiritu? Nandito po lahat yun. Nahimay mabuti. Napakapalad po natin. Para na po tayong nagba-Bible school ng libre. Yung iba, binabayaran po nila yung aral nila, malaman lang, matutunan lang ang mga bagay na to. Dito po sa atin, we are undergoing this training for free. Ano lang gagawin natin? Aralin mo lang mabuti, makinig ka lang mabuti, isa pamuhay mo. Amen? First course pa lang po ito. Itong isang booklet na to, 3 buwan. First course pa lang po ito. Meron pang susunod. Sa darating na Biyernes, magsisimula na po kami sa second course. Yung mga nag-graduate doon sa first course. At sila mismo, tanongin ninyo, ang sabi nung nagtuturo sa amin, ito pong pinag-aaralan natin, 1-year course namin doon sa theology school. Narinig niyo si Pastor Danmar, yung sinabi niya yon. Inaaral nila to sa school 1 taon. Tayo dito, libre. Amen. Makikita po natin yung mga susunod na aaralin namin. Medyo sa tingin ko mahirap because it's the formation of the Bible. Pero sabi ko nga, we are blessed. Kasi tinuturo lang talaga yon sa mga Bible school. Pero kayo, matututunan ninyo yon dito sa SCM. Amen. Tapos sabi nga rito, kasi
Yung trainings na to na ginagawa natin, they are very, very vital. Yung mga lessons dito, they are very, very vital to our Christian life. Kaya sabi sa Psalms 42 verse 1, as the deer panted for the water, so my soul long after thee. Kung paano ang usa hinahanap ang batis, gayon din ang aking kaluluwa, ang hinahanap ay Diyos. Mga kapatid, inaasahan po natin at dinadalangin natin na kapag natapos po natin ang training na to, kayo po, tayo pong lahat ay nag-grow. Alam mo yun, nag-grow, nag-mature, lumago. Amin po. Lumago, patungo kay Kristo lalo, at hindi yung kabaliktaran. While undergoing this training, maybe you are tempted, pero anong dapat mong gawin? Magpakatatag ka, kapatid. Wala namang ibang gagawa at magdidesisyon sa buhay mo kung hindi ikaw. Kaya kung anong mga ginagawa mo sa labas ng iglesia, it's your decision. Walang nagdidikta sa iyo. Hindi ang gawain ng Diyos ang magsasabi sa inyo na magbisyo kayo. Amen. Wala po kayong maririnig dito na ituturo sa inyo na sige, okay lang, magbisyo ka. Hindi po natin nga tinotolerate yung mga ganong bagay eh. But ganun pa man, nakakapagbisyo pa rin ang ilan. Bakit? Umaasa tayo na babaguhin sila ng Diyos. Na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Na may effectivity ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Kaya sana, nawa po, bago tayo matapos ng isang course na to, ay nandoon na yung paglago. Sabi ni tatay inyong kanina, nag-uusap kami. Sana lahat ng umaaten katulad daw ni Bebe. Napakaaga. Hindi na absent. Madalang pong mawala yan. Si Bebe. Hindi nga nalilate yan eh. Kumusta ka? Kumusta tayo? Amen? Alam niyo mga kapatid, kung hindi naman po natin isa sa pamuhay, yung mga naaaral po natin, napapakinggan natin salita ng Diyos, para lang tayong gulong, alam mo yung paulit-ulit lang tayo, diba? Paulit-ulit lang po tayo sa ganon, walang mangyayari. Pag hindi po tayo nagdesisyon sa buhay natin, na talagang sasabihin mo, susunod na ako sa iyo, Panginoon. Mamahalin na talaga kita, Panginoong Yesus. Gagawin ko na, O Diyos, ang talagang gusto mo. Tayo po ang magdidesisyon mo. Kahit na ano pong counseling, anong turo ang sasabihin namin, ituturo namin sa inyo, kayo pa rin po ang magdidesisyon sa bandang huli ng inyong mga buhay. Gusto namin maligtas kayo, maligtas ang mga pamilya natin, gusto natin lahat maligtas tayo, pero kung ikaw mismo na may katawan, ayaw mo naman, ayaw mong isuko kung ano yung mga bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos, pero dahil nasasarapan kang gawin, ayaw mong isuko, ano pa po yung magagawa namin? Amen. Lahat po ng magiging paalala, counseling, ibibigay po natin dito. Lahat ng pagtuturo, ibibigay po natin dito. Lahat ng pag-unawa, aabutin namin kayo. Pero sa bandang huli, kayo pa rin ang magdidesisyon. Susunod ka ba sa Diyos? Mamumuhay ka ba ayon sa Diyos? O mananatili ka doon sa kalagayan mo na kung saan doon ka naliligayahan? Doon ka nasasarapan. Doon ka nasisiyahan. Kahapon, pinanood ko yung senior na video ni Kate. Yung bakla po siya. In short.
Pero kumilala siya sa Diyos. Ginugupitan siya, umiiyak siya. Pinatatanggal niya yung mga bagay-bagay na naging babae sa ginawa niyang babae yung sarili niya. Pero makikita mo yung pagluha niya. Pero makikita mo rin doon, totoo siya na kumilala sa Diyos. Bakit? Kahit na hirap yung kalooban niya, na give up ito. Itong bagay na to, na ginusto niya talaga. Ginusto niyang maging babae. Pero dahil nakilala niya yung Diyos, at alam niyang mali yung ginagawa niya, sinuko niya sa Diyos yung kasalanan niya. Siya mismo. And that is true repentance. Yun yung tunay na pagsisisi. Gini-give up mo. Kahit hirap na hirap ka. Bigat na bigat yung kalooban mo. Pero isusurrender mo sa Diyos yung ayaw ng Diyos. Amen mga kapatid. Kumusta ka? Yung ayaw ng Diyos na isurrender mo na ba? Kailan mo yung gagawin? Kailan ka talagang magsusurrender ng totohanan sa harapan ng Diyos? It's about time bilang mga Kristiyano na nabubuhay po tayo bilang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid. Magtulungan po tayo. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lahat ng pwedeng gawin ng iglesia na to para maabot kayo, gagawin natin. But at the end of the day, kayo pa rin magdidesisyon kung gagawin nyo o hindi. Kung susunod kayo o hindi. Dahil hindi na namin kayang saklawan ang inyong kaisipan at ang inyong puso. Pero ang Diyos, ang dalangin ko ay kumilos sa inyong buhay, sa inyong puso, sa inyong isip. Amen. Lalo na kung natapos na po natin yung pagtuturo patungkol sa who is God, who is Jesus Christ, who is the Holy Spirit. Lalo na, sabi mo, sinurrender mo na yung buhay mo sa Diyos. Isinuko mo na sa Diyos yung buhay mo. Bakit hindi mo pa lubos-lubusin? Suko mo na lahat. Iwan mo na lahat. Kahit alam ko mahirap yan para sa'yo. Pero kung talagang totohanan kang nagsisisi, totohanan kang kumikilala sa Diyos, kahit mahirap, gagawin mo. Bakit? It's your salvation that is at stake here. Si God, wala na siyang gagawin. Nagawa niya na eh. Amen po ba? Nabigay niya na yung dapat na matanggap natin. Tayo talaga. Nasa kamay po natin yung ating kapalaran. Mananampalataya ka ba ng tunay o hindi? Tagasunod ka ba ng Diyos ng totohanan o hindi? Tagasunod ka lang ba pag maganda yung nangyayari sa buhay mo? Pag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay mo, hindi ka na susunod. Kasi mahirap na. Ganun po ba tayong Kristiyano? Tandaan natin yung buhay ng mga Kristiyano na nasulat sa Biblia. Hindi po totoo, hindi talaga madali ang buhay Kristiyano. Pero anong katumbas nito? Pagdating ng araw, ang katumbas nito, langit. Hindi po ba natin yun na-foresee? Pagdating ng araw na talagang tayo sumusunod sa Diyos, ang katumbas ng lahat ng ito, kasama natin ang Diyos. Nandun tayo sa Kanyang kaharian. Amen. Sabi ni Kate kahapon ba yun na, paano pag-rapture na? Rapture na, ano gagawin natin? Mapipigilan ba natin yung pag ginusto na ng Diyos kung rapture na? Hindi, paano pag nagkita pa tayo? Patay tayo. Kasi nagkita pa tayo, ibig sabihin na iwan tayo. Yun lang naman yun eh. Amen? Nagkita pa tayo, nagkausap pa tayo. Nako, patay na tayo. Kasi yun na yung panahon
na talagang, ewan ko, kung makakatagal sa hirap, sa tribulation. Yun na yung sinasabi sa Biblia, gusto mo na magpakamatay, hindi ka pa mamatay-matay. Kasi naiwan ka eh. Oo. May pag-asa pa naman po, kaya lang, dadaan sa tribulation. Kaya nga, di ba, ang biro ni Alan noon, gusto ko ng first trip. Oo, maganda naman talaga yung first trip. Sino gusto rito last trip? Wala, di ba? Kasi pag nakita mo yung katabi mo, damit na lang, alam na yun. Alam na this, naiwan ako. Halimbawa ngayon, bigla, hindi natin alam. May mga mawawala dyan sa tabi nyo, tapos ikaw nandyan. Opo, totoo po, ganun po talaga yung mangyayari. Sabi sa Bible, in just a blink of an eye, pagkurap mo, tapos na ang rapture. Nasundo na ng Diyos yung mga karapat-dapat. May maiiwan po. At ayaw nating maiwan. Yun po yung sigurado, may maiiwan. Kaya yun din yung, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? It is our salvation that is at stake here. Mga kapatid, nandito na rin lang tayo. Ba't hindi pa natin tuloy-tuloy, dire-diretso sa pamumuhay Kristiyano, sa buhay na kasama ang Diyos? Yes, mahirap, pero kung sama-sama po tayong nagdadala, sama-sama tayong nagbubuhat, magiging magaan din po para sa ating lahat ito. Amen. Magtulungan po tayo mga kapatid. Huwag kayong magagalit po sa akin kung kayo'y nakukorek ko. Katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina, huwag kayong magagalit po sa akin. Saka na lang kayong magalit kapag nandoon na tayong lahat sa harapan ng Diyos at sasabihin niyong mali pala ako. Saka na kayong magalit. Pero as long as this church is leading you to a life for God, bakit hindi? Amen? As long as ang iglesia na to, nililid ang bawat isa patungo sa Panginoong Jesus, bakit ang hindi tayo susunod? Bakit hindi natin gugustuhin? Bakit tayo magagalit? Bakit tayo mapipikon? Where in fact, gusto lang natin lahat makatulong. Bakit? Mahal po natin ang isa't isa. Mahal natin ang ating mga pamilya. Mahal natin silang lahat. Amen. Kaya ganun na lang yung talagang marugdog na ang puso natin na talagang, Lord, kung kailan nananalangin kami ng revival, saka ganito yung nangyayari, talagang marami pa rin ang nawawala. It doesn't matter. Di bale, the Lord will still revive this church. With or without these people, magre-revive pa rin ang God sa iglesia na to. I-revive pa rin ng Diyos ang iglesia na ito. Amen. Hindi man ngayon, hindi ko alam kung kailan, pero buo ang pananampalataya ko, i-revive ng Diyos ang iglesia na to. At mas masaya kung kasama tayo doon sa revival na yon. Malapit na po uli ang anniversary natin bago ako magtapos. Kailan itong buwan lang ng Hulyo, naibigay ng Diyos ang gusto niyang mangyari para sa 2025 habang hindi pa natatapos ang 2024. Ani sa anniversary 2025. Yun po yung tema natin para sa ating anibersaryo. Kailangan nating makapag-ani, mga kapatid. And we must pray for the Lord of the harvest. And while praying for the Lord of the harvest, we must evangelize. Amen. Kaya yung mga nag-evangelize sa mga kabataan dyan during the camp, gagawin nyo yan dito. Gagawin natin yan dito sa iglesia na to. Amen.
At nawa marami po ang mag-participate kapag nag-schedule na po tayo ng ating evangelism. Tayo po natin tumayo. Alam niyo po yung kantang As the Deer? Lumang kanta na po ito. Pero katulad po ng inaral natin ngayon, mga kapatid, manabik tayo sa Diyos. Mauhaw tayo palagi sa salita ng Diyos. Gustuhin natin palagi nasa piling tayo ng Diyos. Nasa presensya tayo ng Diyos. Na ang Diyos ang naghahari sa ating mga buhay. Na ang Diyos yung nasusunod po natin. Mauhaw po tayo palagi sa gawain para sa Diyos. Na hindi lang tayo nagkakasya sa araw ng linggo. Ginugusto pa natin na meron tayong ibang mga gawain na kung saan mas lalo tayong tatatag. Mas lalo tayong mananampalataya sa ating tunay na Diyos. Hallelujah. It's about time that you will make your decision. Mag-desisyon ka ngayon, kapatid. It's now or never. Kailan mo gusto mag-desisyon sa buhay mo? Huwag na natin gayahin yung iba. Kung kailan huli na, kung kailan hindi na kaya, sa kanila sinasabing gusto nila sa Diyos, sa kanila sinasabing gusto nilang mag-attend, kung kailan hindi na sila makalakad, hindi na kaya ng kanilang mga katawan. Ngayon na malakas ka pa, kapatid. Ngayon mo sabihin na gustong gusto mo sa Diyos. Dahil ikaw ay palaging nauuhaw sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoong Jesus. Habang inaawit namin ang awit na to, dalangin ko, Panginoon, mag-usap ka sa bawat isa na naririto, O Diyos. Kausapin mo at magpahayag ka sa bawat isa, Panginoon. Suriin mo ang mga puso ng mga naririto, O Diyos. Suriin mo ang mga pag-iisip ng mga naririto, Panginoon. Kung talaga nga bang ligtas na kami, kung talaga bang naisuko na namin sa iyo ang lahat-lahat ng mga bagay na meron kami sa mundo na to na hindi namin mabitawan. O aming Diyos na buhay, sumasamo kami sa iyo ngayon. Hayaan mong kapangyarihan mo ang siyang mangibabaw sa oras na to. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, makapangyarihan kang Diyos. Pahayag mo ang iyong sarili sa bawat isa. Na gustuhin namin lahat na makasunod sa iyo, Panginoon. Gustuhin ng lahat, O Diyos, na magkaroon ng kaligtasan. Gustuhin namin lahat na maingatan yung kaligtasan na ibinigay mo na sa amin. At huwag po itong mawala, O Diyos. Itong napakagandang regalo mo po sa amin. Hallelujah. Pagsisihan namin talikdan, anumang mga karumihan, anumang mga kabilingan sa aming mga buhay, O Diyos. Matutunan namin itong isuko sa iyong banal na harapan. O Panginoong Jesus, sunugin mo ang bawat katawan na matitigas. Sunugin mo ang mga bisyo. Sunugin mo, Panginoong Jesus. Ano bang espiritu na meron ang bawat isa na nagiging hadlang upang makasunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pakalinisin mo, pakalimihin mo bawat isa sa amin sa oras na to. Hallelujah. Ito na yung panahon, O Diyos, na gusto mong makakita ng tunay na mananamba. Dalangin namin, dito mo makita, isa sa iglesia na ito, ang makitaan mo ng mga tunay na mananamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mangusap ka, O Diyos. Napaka-makapangyarihan mo pong Diyos. Mangusap ka sa bawat isa. Hallelujah. As the deer, Lord, as the deer panteth for the waters
so my soul longing to thee, you alone, Lord. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. For the last time, last the year. Hallelujah. Mauhaw po tayo sa ating Diyos. Mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Kasabihan natin palagi ang presensya ng Diyos. Kasabihan natin ang mga salita ng Diyos. Gamitin natin ang mga salita ng Diyos upang tayo managumpay sa mundo na to. Managumpay tayo sa ating mga buhay. Managumpay tayo sa ating mga bisyo. Managumpay tayo sa tukso. Managumpay tayo sa kaaway sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. You alone where my spirit lives. You alone are my heart's desire, and I long to worship you, and I long to worship you, and I long to worship you. Purihin ka, O aming Ama. Purihin ka ng aming mga labi. Purihin ka ng aming mga puso. Purihin ka ng aming buong sangkatauhan. Dakilain ka ng aming mga buhay. Mangibabaw yung lakas at kapangyarihan mo sa aming buhay kumpara sa lakas at kapangyarihan ng kaaway na pilit na hinaharap sa amin dito sa mundo na to, O Diyos. Makapanagumpay kami, Panginoon, sa plano't galaw ng kaaway sa aming mga buhay. Purihin ka, aming Diyos. Wala kaming ibang sasambahin dito, Panginoon. Wala kaming ibang tataas na pangalan, kundi ang pangalan mo lang ng Panginoong Yesus. Patuloy ang dalangin namin. Huwag mong pabayaan ang iglesia na to. Tulungan mo kami, Lord, na huwag din kaming ma-deceive, O Diyos. Protektahan mo kami sa lahat ng mga bulaang mga turo at bulaang mga guro. Kung magkagayon, Lord God, hadlangan mo ito agad. Matigil na po ito agad at huwag na po itong makapasok sa iglesia na to, O Diyos. Lagi mo po kaming samahan, Banal na Espiritu, sa lahat po ng buhay namin sa bawat araw. Kung ano man po yung mga ginagawa namin, O Diyos, nawa hindi mawaglit sa aming isip na kami ay anak mo at ikaw ang aming Ama. Salamat po, Diyos, sa aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Dumako naman po tayo sa ating pong pagkakaloob, sa ating pong pagbabalik sa ating Panginoon, ang ating pong mga date na ating mga